mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Mayroon so sila kay Mayor Deo Macalman, yung mga lingkod sina Ray Sibayan. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Sa ating pong headlines mga kaibigan sa programang Break Time. Good news ho! Yehey! Tipirin nyo muna ang inyong gasolina. Huwag mong umapak ng umapak. Yun, ha? Hanggat maaari, huwag mo nang mag-accelerate. Big time oil price rollback kasado ho bukas. Gasolina may tapyas presyo ng higit 3 piso. Wow! At diesel po ay 2 pesos and 45 centavos per liter. Yun. Grupong Manibela may nationwide transport strike sa Lunes. Talamak na lagayan sa LTFRB kinundiran ng transport groups. Ito naman, libreng sakay sa jeepney at bus sa NCR. Kasama na raw ho dyan ang bus carousel. Kasadong ipatupad ng DOTR. Nilaanan daw po ng 1.8 billion pesos na pondo. 2 Pinoy naman ang naiulat na sugatan at isa ang nawawala sa Israel dahil sa digmaan, ayon yan sa DFA. Mga Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang buhay pero wala daw hong gustong umuwi ng Pilipinas ayon sa OWA. Pag-asa Island sa West Philippine Sea hiniling na gawing EDCA site. Ayon yan kay dating Senator Lacson. 7 sa bawat 10 Pinoy pabor na ibalik ang mandatory ROTC. Ayon po yan sa isang nationwide online survey. Philippine o PhilHealth officials na nagpabaya kaya nagka-data breach papatawan ng maximum penalty ayon yan sa IBP. Bulkang Taal, muling nagbuga ng volcanic smog o VOG. Mga residente sa paligid ng bulkan binalaan ho ng PHIVOLCS. Samantala, publiko binalaan sa paglaganap ng mga sakit ngayong tag-ulan tulad ng dengue, typhoid fever at leptospirosis. RH Break Time! Ito na po tayo sa ating mga balita. Good news muna tayo. Magandang balita ho sa mga motorista. May malakihang rollback sa presyo ng petrolyo bukas October 10. Sa anunsyo ho ng mga oil company, 2 pesos 45 sentimos ang bawas sa presyo sa bawat litro ho ng diesel. Habang 3 piso at 5 sentimo naman ang bawas presyo sa bawat litro ho ng gasolina. Abay meron din pong kabawasan sa presyo po ng kerosene, 3 piso rin. Eksakto ho, 3 piso bawat litro. Ang bawas presyo po sa mga petroleum products ay nakadepende sa galaw nito sa world market. Samantala, ibinunyag ng nag-resign na Executive Assistant ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na si Jeff Gallos ang lahat ng regional directors ng ahensya na umano'y sangkot sa talamak na korupsyon. Ayon kay Gallos, mayroong ipinapasok na mga transaksyon ng bawat regional director sa LTFRB Central Office kung saan bawat isa ay may perang ibinibigay. Pag-amin ni Gallos, siya mismo ang kumukuha ng cold cash kapalit ng mga pabor sa mga transaksyong nakabinbin at nakahain sa ahensya. Direkta umano niyang ibinibigay kay Chairman Guadiz ang pera na umaabot ng 2 hanggang 5 milyong piso. Malaki palang kitaan dyan, ha? Oh, grabe. Milyon-milyon pa lang pinag-uusapan dyan. Nakod naman, no? Ang yari si Chairman Guadiz, may kumanta. Naku, tama kaya yung kanta? Baka sintonado, hindi natin sure. Malalaman natin, RH Break Time! Nagkasa nga po ng nationwide transport strike naman ng Grupong Manibela sa Lunes. Iginit po ng Grupong Manibela na mag-resign. Na mag-resign na raw po sina LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III at maging si DOTR Secretary Jaime Bautista.
Ito po ang sinabi ni Mar Valbuena ng Grupong Manibela kasunod ng pagbubunyag ng dating Executive Assistant ng LTFRB na si Jeff Gallios na manoy talamak. Talamak daw ang korupsyon sa LTFRB. Ayon po kay Valbuena, ibabalagbag nila. As in, ibabalagbag sa harapan daw po ng tanggapan ng LTFRB, maging sa DOTR at maging sa Malacanang ang kanilang mga sasakyan. Patunay lamang anyang pagbubunyag ni Gallios na totoo ang kanilang mga aligasyon sa pinagkakitaan daw po ang bawat transaksyon sa LTFRB. Simula sa Lunes, October 16, kasado nga po ang nationwide tigil pasada ng Grupong Manibela. Samantala, nanawagan ng Transport Group na Piston na alisin na ang Oil Deregulation Law. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, ito ang sanhi ng taas-babang presyo ng petrolyo. Sabi pa ni Floranda, hindi rin ito tinutupad na babaan ang presyo ng gasolina sa pamamagitan ng unrestricted trade. Bukod dito, hindi rin sapat ang pisong dagdag pasahe na provisional fare dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. RH Break Time. Good news sa mga commuter. Abay muli daw po nga arangkada ang libreng sakay ng Department of Transportation DOTR sa pampublikong mga sasakyan. Ayon po sa LTFRB, sakop daw po ng libreng sakay ang mga jeepney at mga bus sa NCR, kabilang na po dyan ng EDSA Bus Carousel. Ayon po kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, tapos na raw po ang joint memorandum at inintay na lamang nila ang pondo na nagkakalaga ng 1.8 billion pesos. Target niya itong ipatupad kasabay po ng undas sa November 1 at inaasahang sasapat daw po ang pondo hanggang sa katapusan ng taon o unang linggo ng 2024. Samantala, hahanap din niya ang LTFRB ng pondo para may patupad ding muli ang libreng sakay sa mga probinsya. Samantala, naniniwala ang mga economic managers si Pangulong Bongbong Marcos na malakas pa rin ang labor market ng bansa sa kabila ng inflation. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, kaugnay ito ng pagbaba ng bilang ng mga taong walang hanap buhay na patunay umano ng pagiging epektibo ng mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito ang Public-Private Partnership Act na magpapadali sa implementasyon ng mga proyekto at ang trabaho para sa Bayan Act na tutugon naman sa paglinang ng kakayahan ng mga Pinoy para matanggap sila sa trabaho. Ayon pa kay Diokno, patuloy ang pamumuhunan sa bansa para dumami pa ang mga hanap buhay para sa mga Pilipino. RH Break Time. May reklamo. Nagreklamo daw po ang ilang mga pasahero sa terminal ng jeep sa Mandaluyong dahil umano sa biglang pagtaas. Nabulaga sila. Nang sisingilin sila ng mga driver, ay ang taas naman ng pasahe. Diyos me. May fare matrix ba? O yun nga, dapat meron yan ay protocol yan Tama. October 8 pa dapat ipinatupad ang pisong dagdag sa minimum fare, ngunit hindi muna ito sinunod ng mga driver dahil po sa walang ibinabang fare matrix. Ang LTFRB, abay kasalanan pala ng LTFRB, Chairman Guadiser, Diyos mio naman Kaya nabulaga ho ang mga commuter. Kasama na si Miss Thea. No. 14 na pala. Akala ko dos pa yung sukli Dun sa naghihintay ka ng sukli. Oo. Diyos mio. Awanin, Apo. Awanan ti sukli, Apo. Nilinaw naman po ng LTFRB na hindi na kailangan ng taripa dahil minimum fare lang naman daw po ang dinagdagan ng piso. Ayun, ganun ba yun? Porque ba yung minimum fare lang dinagdaga, wala ng fare matrix? Oo nga. Ganun ba yun? Ganun pa rin. So, ibig sabihin kung magkano yung dati, plus piso ka lang plus talaga. Plus piso lang.
Oh, akala ko 'di ba dati ang adjustment kada kilometro may Ayun dagdag? nga eh, di ba? So yun pala yun. Okay. Isumot gayam. Sumitling nga iso. Ay, sus apo. Eto na nga, hindi magtataas ng pasahe ang isang grupo ng air-conditioned jeepney na biyaheng Makati-Taguig, Pasay. Ayon kay Calando Marquez, leader ng Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas, kaya pa nilang pasanin ang taas presyo ng petrolyo dahil ito sa imbensyon na kinakabit sa jeep upang tumipid ang konsumo ng krudo at nakababawas din ng polusyon. Mananatili sa 13 pesos ang minimum fare sa mga air-conditioned jeep ni Marquez at ng LTO. RH Break Time. Uy, mamaya meron tayong mga kapanayang misteya mula sa Israel, ano ha? Kaugnay pa rin ng patuloy na kaguluhan na digmaan sa Gaza Strip, ano ha? Sugatan ang 2 Pinoy sa nagpapatuloy hong sagupaan ng Israel at ng mga militanteng Palestino habang isa ang nawawala. Ayon po kay Consul General at Deputy Chief of Mission Anthony Mandap, isang lalaking Pinoy daw po ang nabaril ng Palestinians habang rescue ng Israeli Defense Forces. Ang isa naman po ay isang Pinay na nasuffocate daw po ng masunog ang tinutuluyang bahay. Batay nga po sa report ng OWA, isang Pilipino naman ang napaulat na nawawala na kinlalang si Galianor Pacheco na Tubong, Cagayan Valley. Kaugnay nga ng balitang yan, nangangamba ang ilang Pilipino sa kanilang seguridad dahil sa mga nakapasok umanong militanteng Hamas sa Israel. Ikinuwento ng caregiver na si Raymart Israel sa DZRH ang malalakas na pagyanig sanhi ng mga bomba nang bumagsak sa Jerusalem. Gumawaan niya sila ng group chat kasama ang mga kapwa Pilipino para mabilis na ma-rescue ang mga mangangailangan ng tulong. Sabi ni Israel, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng Israeli government at ng embahada pero wala namang humihingi ng repatriation. Narito si Raymart. Yung problema ko, karamihan dito kasi yung trabaho ko is ibang caregiver kasi yung trabaho ko is Bitabot, parang nursing home ng Pinas. Tapos sa baba siya, wala kaming bomb shelter talaga. So hindi katulad ng ibang dito na may mga designated na bomb shelter sila. So pag tumunog lang yung siren, tatakbo lang kami dun sa may hagdanan, tapos or pupunta kami sa baba, pero it doesn't make sense kasi para parang di pa rin safe. Last time nung Sabado, dito yung tinitira nila yung Jerusalem. Ligtas nga po ang ilan sa mga Pilipinong napaulat na hinahanap sa gitna ng krisis dulot pa rin po ng pag-atake ng Palestinong Hamas sa Israel. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio, nakabilang po dito ang caregiver na si Gilianor Pacheco. Tuloy-tuloyan niya ang pag-verify sa napapaulat ng mga nawawala o umano'y dinukot. Nanawagan din po si Ignacio sa publiko na huwag mag-share ng mga hindi beripikadong video o litrato ng sitwasyon sa Israel na maaari daw magdulot ng pangamba at takot. Tuloy-tuloy po kami nag-uusap, and as soon as we have clearance, naka-set in place po tayo to give full assistance sa lahat po ng ating mga kababayan. Lahat po kasi ng mga reports umapasok po sa amin, and then bine-verify natin isa-isa. Kagaya nung kahapon, yung sinasabing nawawala na si Galianor Liano Pacheco, yan, yung caregiver, nakita na po natin to. Okay, very good. So dahil hindi naman tayo tumitigil, tuloy-tuloy tayo. Lahat po nitong unverified mga reports tinututukan natin. Yan po ang tinig mga kaibigan ni OWA Administrator Arnel Ignacio. At nasa linya naman natin ngayon ang isang OFW mula sa Israel sa nagangalang Rans. Magandang hapon dito sa Pilipinas, Rans. Anong oras ngayon dyan sa Israel? Rans, magandang hapon sa Pilipinas. Anong oras na dyan sa Israel, Rans? Magandang hapon po. Hapon na rin ba dyan sa Israel? Ashkelon po. Sir, napuputol po yung audio. Opo. So, Rans, kumusta na dyan? Kumusta na dyan sa Israel ngayon? Okay naman po. Maayos naman po yung kalagayan po namin. Sa paligid po, tahimik. Wala halos tao.
Meron pa bang mga... Hello po? Hello, yes, Rans. Meron pa bang mga bombahan na nagaganap dyan? Sabi mo kasi walang tao sa paligid, pero kamusta naman ang movements ng mga Yes. militar? Rans, di tayo Mukhang nagkakarinigan. napuputol. Hello po? Rans, okay na ba ang signal namin dyan na anong status? Narinig mo ba kami? Pasulput-sulput po yung audio po. Oo. Ayun. So far, ulitin ko lang yung tanong ni Ms. Thea. Kumusta na dyan? May mga narinig ba kayong pagsabog? O may ratratang ba yan? Mayroon bang barilan? Dito po sa kinalalagyan ko po, mga 10 to 20 kilometers from Gaza po, nadidinig po. So nagkakaputukan? Yung ano po? Oo. Ayun po, naririnig po yung artillery fire. Artillery mga ganun po. fire. Oo. Mukhang lumalabas. Tapos yung- Oo, go ahead. Yung kalabog po nung yung vibration po na nararamdaman mo. Na dumadagundong, nararamdaman nyo talaga. Yes, Rans, matanong ko na Opo. rin lang. Alam ba ng mga kaanak mo ang sitwasyon mo ngayon, ang inyong kalagayan? Opo, nakipag-ugnayan naman po ako sa kanila. Lagi po. Ina-update ko sila sa mga pangyayari dito po. So hindi naman delikado yung sitwasyon mo dyan. Malapit ka lang sa Gaza, no? Opo. Safe naman po dito. Ikaw ay anong trabaho dyan sa Israel, Rans? Caregiver po. Caregiver. Oo. Mga ilang kayo nandyan so far? Yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kumusta naman sila, Rans? Dito po sa area ko po, mga nasa 3 kaming mga Pilipino po. Okay naman po. Tapos may mga kakilala sa ibang lugar po na nandito rin po. So far, so good naman po. Okay naman po yung situation nila. Ano yun, nakatago sila sa may mga bomb sheltered ba dyan, Rans, para maiwasan na tamaan ng bomba kung ano man ang mangyari? Opo, yung mga bahay dito may design po na bomb shelter po talaga. Sadyang may bomb shelter. Yung pinapasukan sa care home, sabi mo ikaw ay isang caregiver. Care home ba yan? O pribadong pamilya? Pribadong pamilya po. Ayun. At yung tinutuluyan ay meron rin sariling bomb shelter. Sa amin po, wala po eh. Oh. Pero nasa tapat po kami ng public bomb shelter po. Ayun. okay. Kaya So, madaling tumakbo. pwede po akong tumakbo doon. Ayun. Opo. Kumusta naman? Pero minsan po, hindi na rin ako pumupunta doon kasi from launch ng rocket, 30 seconds lang ho yung time mo para magtago. So, parang hindi na practical. Oo. Pero sandali lang, Rans. I understand. Ang Israel kasi meron silang defense system dyan. Yung tinatawag na Iron Dome. Gumagana pa ba ito? Ito ba yung nag-i-intercept ng mga missile na maaring pinapakawalan para pasabugin sa Israel? Opo, malaking bagay po yun. Malaking tulong po yun sa amin dito. Ayun. Oo. Kung wala po yun, baka nasa panganib po kami talaga. Oo. Ayun. Pero itong pagpapakawala ng bomba ng Hamas, hanggang saan umaabot? Umaabot ba ito sa Jerusalem, saka sa Tel Aviv? Hindi naman. Opo, umaabot po siya. Talaga? Wow. Kagabi po ng ating gabi, yung last na narinig ko po, ang pagkakalam ko, umabot po dun sa bandang central po. Sa Central Israel. Talaga? Oo. Kamusta naman ngayon ang hanap buhay, ang pamumuhay dyan sa sentro ng Israel? Dito po sa lugar po namin sa south po, okay naman po. Balita ko po sa central, sa bandang north, tahimik din po. Parang nakikiramdam din po sa situation. Oo. Wala bang paano naman ang defense na ginagawa ng mga Israeli forces? Talagang nilulusob nila yung area ng Gaza? Sa pagkakaalam ko po, parang ganun po. Kasi yung apo ng aking alaga at saka anak po ay reservist. Reservist. So, nakadeploy po sila ngayon.
Oo, Talaga. pagka ganyan daw. Tama ba, Rans? Yung pagkakaintindi ko parang- kapag ka ikaw ay reservist, Mandatory yun. mandato mo na ikaw talaga yung magsilbi, You have lalo to sa mga fight ganitong for your pagkakataon. country, ano? Oo. Mm-mm. Oo, talagang patriot po sila sa country po nila dito. Oo. Hindi mo matatawaran yung ano nila. Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Alright, so may mga Pilipino ba na gusto nang umuwi ng Pilipinas, Rans, as far as yung pag-uusap nyo sa group chat ang concern dito? Wala pa naman po akong nababalitaan. Hindi Ikaw, ka ba pero- tinatanong ng ano Wala mo? ka bang balak? Oo, ng amo mo o ng pamilya mo, o kailan ka ba uuwi, Rans? Hindi ba delikado? Ganyan. Mm-mm. Yung pangamba po, saka yung pag-aalala, andyan po yun eh. Alam natin po yung situation. Mhm. Pero siguro po hindi po muna my personal opinion po. Mm-mm. So meron naman Kasi kayo okay pa naman po ako dito. Oo. Mm. meron naman kayong close coordination with Philippine officials, ano? And I understand meron nga kayong group chat na doon kayo nagkakaroon ng pag-uusap among workers diyan sa Pinoy workers sa Opo. Israel. Opo, sa pagkakaalam ko po, active po yung embassy sa mga Filipino group po dito. Mm-mm. Kaso nga lang, hindi lang po sila naglalabas po ng mga tawag dito, nagbibigay ng information pa kasi kino-confirm pa po nila. Oh. Yun po sa pagkakaalam ko po. Abay, hindi ba sa bagay, mafe-feel mo yung medyo talagang matatakot ka kasi militant group itong umaatake. Anong Opo. ginagawa ninyo para maapis man lang kayo at maibsan yung pangamba? Yun po, unang-una po, dasal po. Tapos, always keep in touch sa mga kaibigan po dito, sa Filipino community dito. Ang pagkain ninyo, Yun po, kamusta narinig Oo niyo nga, po ba yun? May sumasabog ah. Oo. Oo. Kamusta- Artillery fire yun, no? Oo. Mula sa kanyon to. Opo. Ano galing sa kanyon ng Israel na Kawalan? pinapakawalan na laban sa mga Hamas? Malamang po siguro po. Oo, Hindi ko po hindi nyo nakita. 100% sure, pero Pero mukhang galing yun dyan. po yung Oo. pagkakalam ko. Opo. Ayun. Kamusta ang pagkain ninyo dyan ng supplies? Okay naman po. Wala naman pong problema. May mga balitang panic buying, pero okay naman po. Buti yung komunikasyon nyo open pa rin, no? Hindi Yung naman signal pa. hindi naman bumabagsak yung mga signal ninyo diyan. Nung Saturday po ng hapon, nung aftermath nung paglusob nila, medyo nawalan po kami ng ilaw. Oo. Then yung internet namin po, signal is hindi po stable. Pero ngayon po, okay na po, back to normal na po. O sige, So Rans. wala na pong pag-alala. Sige, Rans, kung sakali baka meron kang gustong ipabatid sa iyong pamilya. Kung taga-saan ba rito ang iyong pamilya, Rans? Sa Pangasinan po kami. no, sir. Pangasinan. Pangasinense o Ilocano? Pangasinense po. Pangasinense. Lakay. Abay, hindi sabihin mo in Pangasinense yung assurance mo sa yung mga kaanak na okay ka lang dyan. Go ahead, Rans. Apo. Yes. Atin ko, dito na Pangasinan, kayo man mapagat, maayos labat. So, kalagayan media na kami populyanan. Ayan, maayos ang kanyang kalagayan. Arigato gozaimasu. Hindi. Mag-iingat kayo dyan, Rans. Mag-ingat kayo, Rans, ha? Mag-ingat. Opo. Oo. Salamat po. Salamat, Rans, sa iyong oras. Thank you. Ay, medyo, based naman dun sa pananalita ni Rans, mukhang hindi naman sila walang ganun kaba, walang katensyonado, pangamba. ano? Yes, tama, walang tensyon. Kasi malaking bagay din yung malakas ang depensa. Ano? Oo, ang high-tech lang ng may Oo, dome. yung Iron Dome talagang automatic yun eh. Oo. Kapag may pinakawalan na missile, biglang kumakawala yun, in-intercept. Yung Para mga... siyang payong na kapag umulan bubukas. Oo, parang ganun eh. Oo. Ang galing nga niyan. Yun Ano? yung konsepto niya. Pero of course, may mga nangyaring hindi maganda doon sa area ng Gaza at may mga civilian na mga pinagpapatay, Oo. pinagbabaril. Abay, naku naman, no? Sana naman ni matigil Dapat na hindi yan. dinadama yung mga ganyan. Oo, kawawa lang. Yung mga inosenteng civilian. Tama. Alis po naman, no? Ang kararag tayo, apoy, pagdasal po natin na sana'y matapos na po yung sigalot na yan sa Israel. And
huwag din po natin kalilimutan yung Ukraine. Ay, oo, isa pa yan. Diba? Tagal-tagal na, no? Ukraine na Russia, no? Magkabilang banda yan diba? Ay, sus, apo niya. Matay. RH Break Time. Standby pa rin po sa ating mga balita, mga kaibigan, sa Break Time. Standby sa ating mga report mula sa labas po ng ating impilan. Pilipinas ang oras, alas 4:33 ng hapon. Break Time. Hoy, balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Minus pa rin po sila kay Mayor Deo Macalma. Yung pong mga lingkod, sina Ray Simayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tayo ay dumako na po sa mga report. Isang Pinoy nasugatan sa gitna po ng gyera sa Israel. Abay, meron ho mga na-report na nawawala pa rin po hanggang sa ngayon. Report mula sa Malacanang, abay nakatutok ho rito ang palasyo. Kaugnay pa rin po na nangyayari po dyan sa bansang Israel. Ano ha? Ating alamin ng update mula sa ating reporter si RH14, Let Narciso. Miss Let. Miss Thea, kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration na mayroong isang Pilipino ang tinamaan ng bala sa gitna ng gyera sa Israel at Gaza Strip. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na nagpapagaling na sa ospital si Joey Fasulingan. Ayon kay Ignacio, kasama si Fasulingan sa 5 unang napaulat na nawawala. Natagpuan na rin ang 4 na iba pa. Pero sabi nito, mayroon pang 5 na nawawala o unaccounted for. Tiniyak naman ng opisyal na nabibigyan ng proteksyon ang mga Pilipino sa Israel. Mismo ang Defense Forces anya ang naglilikas sa mga ito sa ligtas na lugar o sa community bomb shelters at kung walang bunker ang tinutuluyan nilang bahay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, telco company na Globe may libreng text, tawag at data para sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. Ang detalye atin sa atin ni RHA Christian Manyo. Christian. Ray at Thea, may libreng roaming at connectivity ang Globe Telecom para sa lahat ng Pilipino na kasalukuyang naiipit sa kaguluhan sa bansang Israel. Ito'y para makontak ng mga overseas Filipino workers o turista ang kanilang mga kaanak sa Pilipinas kaugnay ng kanilang sitwasyon. Sa abiso ng Telecom Jaya, pwedeng magamit ng mga Pilipino sa Israel ang libreng 15 minutes na incoming at outgoing calls, 15 text messages sa lahat ng network at 1 gigabyte na data o internet sa loob ng 7 araw ng walang binabayaran. Sa anunsyo ng Globe, ang mga subscribers nila sa Israel ay makatatanggap ng text message na pwede na maggamit ang libre roaming at connectivity services at hindi na ito kailangan pang iparegister. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Christian. Abay, mahaba-haba rin yun kung 15 minutes, ha? Na libreng tawag, ha? Diba? Yun ay kulang internet connectivity sa kung saan man naroon. Kadalasan kasi tayo, Viber, ganyan, Messenger, yan, o kaya FaceTime. Yan, WhatsApp, ganyan. What's up? What's up? What's up? Pero ano sabi mo, may problema sa Gcash. Ay, Gcash. Akala ko Gcash yung itatopic ni Christian. Munti kong i-follow. At wala pala. Hindi kasama. Mukhang inaayos naman yata hindi yung problema ngayon sa kung may problema sana sa naman. Gcash. Kasi ang dami mga umaangal, magbabayad ng Gcash, hindi makabayad. Oo, akala ko, sabi ko, hack ba yung Gcash account ko? Oo nga, di ba? Nakaka-nervyos yun. Magbabayad ako ng diba? Palinis eh. Palinis, diba? Parang naggumuho yung mundo ko kanina. Kaya maaari may problema sila, Samantala, Kamara, mamahagi daw po ng bigas, yun! At cash aid sa mahigit sa 2 milyong may hirap na pamilya. Wow! 2 million na mga may hirap na families na mga Pilipino, abay bibigyan na ng libreng bigas at meron pang pera. Wow, magkano kaya? Pang-ulam pang sida. Siyempre, diba? Kesa naman kainin mo lang ng solo yung bigas. Lugaw lang yun. Saka yung bigas, iluluto mo yun. Para maging kanin. Oo. Diba? Siyempre, pag iluluto ka, meron pang
kerosene, Ayan. panggatong. Ayan, panggatong. Gagastos kayo. Kaya electric stove, gagastos ka sa kuryente. Pambayad na naman yan. Okay, talaga naman, no. So, kailangan ng cash. Yan. Ayan. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Digunan. Milky. Ray, ate, sa loob ng 2 linggo, mamahagi ang Kamara ng Bigas at Cash Aid sa may 2.5 million na may hirap na pamilya. Ang pamigay ng Kamara ng Bigas at National Assistance ay sa may pagtulungan ng DSWD sa ilalim ng Malaya Rice Program. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pamigay ng ayuda sa mga mahirap na pamilya ay sa pagnanais ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan ang mga mangailangan at hiniling nito na simulan ang programa dito sa Metro Manila. Sabi ni Romualdez, kasama din sa programa ang 33 kongresista mula sa National Capital Region na nagbigay ng kanilang suporta at si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Paliwanag ni Romualdez, inatasan niya ang 33 miyembro ng Kamara na mamili ng 10,000 may hirap na residente sa kanilang distrito at bibigyan ng bigas kasama na ang mga senior citizens, solo parents at persons with disability. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng tig 1,000 pesos at 15 kilo ng bigas na nagkakahalaga ng 500 hanggang 600 pesos. Umaabot sa may 250 legislative districts sa bansa at sa initial na target, bibigyan ng ayuda ang 10,000 na pamilya sa bawat distrito kaya umaabot sa 2.5 million ang may kinabang sa naturang programa. Marimilky! Yes, sir, Ray. Ano, isang bigayan yan? Isang bigayan lang? Walang hihirit? Walang part 2? Isang bigayan lang. Ang initial na kumbaga ay salvo nitong programa ay Metro Manila. So 3,000 congressmen ang sinap dito sa naturang programa ni Congressman o House Speaker Martin Romualdez pagkatapos sa ilulungsad din ang naturang programa sa buong bansa. Magkano yung cash gift? 1,000? 1,000 pesos. Ito yung sinasabi niyong pambili ng ulam. Yun. At iba pa. Diba? Ang pangsain namang ni Teya ay 5 kilo ng bigas. Ayun. Ang halaga ng 500 hanggang 600. Ay, not bad. Malaking tulong yan. Pwede na. Oo, pag pararamihin ko yung bigas, ilulugaw ko yan. Oo, diba? Oo. O kaya meron kang sinigang o meron sabaw. Yun. Para dumami yung ulam. Sabaw pa lang, ulam na. Tama. Sasarapan ko yung Huwag mo nang kakainin yung laman kasi pwede mo pang lagyan uli ng tubig yun. Tubig. Tubig tapos titimplan mo uli na asin. Diyos mio. Salamat, Marimilky. Manila pa lamang pagkatapos ilulungsad dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Digunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Marimilky. Samantala, Intelligence Fund ng Anti-Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation pinadagdagan ng mga senador. Ang detalye atin sa ating RH28, Raymond Dadpaas. Raymond, magkano ba original? Miss Ray, inirekomenda ng mga senador na dagdagan ng Intelligence Fund ang Anti-Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay kahit na mainit ang tingin ng marami sa ating mga kababayan sa usapin ng CIF. Ayon kay Senador J.B. Ejercito, napakaliit ang 475,000 pesos na Intelligence Fund ng Cybercrime Division ng NBI kumpara ito sa milyones na CIF na hinihingi ng mga ahensya ng gobyerno na may tuturing ng mga civilian agencies. Binigyang din ni Ejercito na sa ngayon ay cybercrime na ang bagong krimen na kinakarap ng ating mga law enforcement agencies. Sinigundahan na ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa pagsasabing wala na ngayon ng hold-up sa mga bangko gamit ang baril, kundi ang ginagamit sa pagnanakaw sa mga bangko sa ngayon ay computer at telepono na. Sa panig ni Senador Rafi Tulfo, pinalilipat niya sa NBI ang 50 million pesos na CIF ng Department of Agriculture na gagamitin umano sa anti-smuggling campaign. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat Lakay Raymond. Samantala naman mga opisyal daw po ng ULAP at DILG nagkasundo para sa mas maigpit na implementasyon ng Executive Order number 41. Report mula kay Val Gonzalez. Val. Ray at Mr. Hinimok na Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr.
ang mga miyembro ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP na magpasa ng resolusyon na sumusuporta sa Executive Order number 41. Ito ang buod ng pakikipagpulong ni Secretary Abalos sa mga opisyal ng Liga sa pamumuno ni ULAP National President Governor Dax Cua ng Quirino. Ang pulong sa pagitan ng DILG at ULAP ay para bumuo ng mga hakbang para sa maigpit na pagpapatupad ng EO number 41 na inisyu ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang EO 41 ay ang kautusan sa mga local government units na suspindihin ang paniningil ng pass-through fees sa mga sasakyang nagdadala ng mga kalakal. Kapanig ng ULAP, nangako si Governor Cua at mga opisyalis nito ng buong suporta sa mga layunin ng EO 41 at nananawagan sa lahat ng LGU na sumunod sa direktiba ng Pangulo. Makikipagtulungan ng ULAP at sa DILG at iba pang kaukulang ahensya upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng moratorium sa pass-through. Val. Yes, sir, Ray. Kumusta sa labas ngayon? Maulap pa ba? Medyo maulap, Ray, pero may mahigit 2 oras na nung huling pumatak ang ulan dito sa bahagi ng Quezon City. Ay, tumigil na. Pero maulap pa, nagbabadya na naman pag-ulan. May bagyo ba? Wala. Thunderstorm advisory, thunderstorm yan. Oo. Yung thunderstorm, yung malakas kanina. Grabe yun. Kala mo bagyo. Kala mo bagyo. Dito sa Quezon City kanina ay halos nag-zero visibility. Saka parang kanina may nakita pa ako, parang tinutuklap pa yung bubong. Naku. Sa lakas ng hangin. Totoo. Malaki yung volume. Yung ulang ibinagsak kanina. Salamat, Val. Ingat lang tayo lahat. Nagpabaha doon sa ilang mga lugar, pero dahil doon sa maigpit na paglilinis ng mga local government units sa mga estero at doon sa mga daluyan ng tubig, mabilis naman nag-subside yung malaking volume ng ulan na pumatak kanina dakong alauna ng hapon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita. Oras, ganun na pong 10 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Break time ngayong Lunes. Wala pa raw hong deployment ban ng mga Pinoy sa Israel. Ito bang sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay po ng kaguluhan sa naturang bansa sa pag-atake po ng Palestinian militant group Hamas. Ayon po kay Ignacio, nakadepende rin sila sa Department of Foreign Affairs para sa susunod na hakbang para daw matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Ay, hindi po. Wala po tayo munang ganyan. Wala. Of course, yung ganyan, ang lead natin ay ang DFA kung ano po ang kanilang magiging decision pagdating DFA, rekomendasyon. Sa iba pang balita, iminungkahi ni dating Senator Panfilo Lacson na gawing Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site ang Pag-asa Island. Sinabi ito ni Lacson sa isang tweet para anya matesting ang Estados Unidos sa pagresolba sa pagpapanatili ng stability sa West Philippine Sea. Ang EDCA sites ay may mga pasilidad ng militar ng Pilipinas kung saan may access rin ang puwersa ng US. Nitong Abril, inanunsyo ng Malacanang ang dagdag na EDCA sites na matatagpuan sa Santa Ana, Cagayan, Lalo, Cagayan, Gamu, Isabela at Balabac, Palawan. Maharap naman sa maximum penalty ang sinumang mapatutunayang nagpabaya na nauwi sa data breach sa PhilHealth. Ito pong paliwanag na Attorney Egon Cayosa, dating Pangulo po ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, na mananagutan niya ang pinuno ng ahensya at ang mga namamahala sa data ng PhilHealth. Sa panayam po ng DCRH, sinabi ni Cayosa na bukod sa criminal at administrative charges, ay dapat din daw po magbayad ng civil damages ang PhilHealth sa mga biktima ng data breach. Ito ho yung one tinatawag ko ito na large scale kasi sa batas kung ang naapektuhan 100 person or more, large scale na yan. Pag ganun ho kasi ang penalty is the maximum penalty. Yung civil damages will be in accordance with
civil code. Dito sa civil code ho naman, yung mga violations of our constitutional right, entitled to damages ang sino mang na-violate ang kanyang karapatan. Theoretically, lahat ng mga taong na-breach yung data, they are entitled to damages. Pwede sila mag-abla kung saan sila nakatira. Samantala, milyon ang multa at 6 na taong kulong ang parusa sa sinumang magda-download ng leaked data mula sa PhilHealth na ikinalat ng Medusa Ransomware Group. Ito ang babala ni Attorney Michael Santos, hepe ng Complaints and Investigation Chief ng National Privacy Commission sa mga magtatangkang mag-download ng datos ng PhilHealth online. Paliwanag ni Santos, unauthorized processing ang maaaring ikaso sa sino mang makikidownload ng datos na hindi naman otorisadong humawak nito. Narito si Santos. Paalala na rin dun sa mga curious na magda-download ng dataset. Huwag niyo pong gawin yun kasi kayo naman ang harap ng violation ng Data Privacy Act yun. Kung hindi naman kayo otorisado na magkaroon ng ganung dataset. Ang ginagawa natin, pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno, ang DICT, ang NBI, ang PNP. Sama-sama tayo dahil alam natin hindi kaya ng isang ahensya ng gobyerno dahil malaki ang cyberspace, matatalino at tuso ang mga cybercriminals. According sa Data Privacy Act, Section 25, unauthorized processing, maaaring yun ang maging violation niya. Una rito, sinabi ni Santos na higit 700 gigabytes ang laki ng file ng Medusa mula sa PhilHealth Online dahil hindi nagbayad ng ransom ang state insurer ng $300,000 o 17 milyong piso. Samantala, 7 sa bawat 10 Pinoy ang pabor na ibalik na po ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ito po ibati naman sa nationwide online survey ng private research and analytics firm Capstone Intel Corporation na isinagawa noong September 25 hanggang September 30, 2023. Ayon po sa survey, 77% daw po na nasa edad na 25 to 34 years old ang pabor na ibalik ang ROTC. Sunod ho ang mga nasa edad na 35 to 44 years old na may 73%. At ang mga nasa edad na 55 to 64 years old na may support rate na 71%. Samantala, ulat pang kalusugan, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit bunga ng mga nakakahawa o manakanakang pag-ulan. Yun. Kabilang sa laganap na sakit ang dengue, Yun. typhoid fever at leptospirosis. Yun. Sa panayam ng DZRH kay Dr. Rene De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, kanyang inabisuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha at kung kailangan naman ay magsuot ng bota. Narito si De Grano. Pero yan naman pong dengue, ano po yan, mosquito bite. Kung linisin po natin ating paligid. Yung dapat walang naiiwan mga tubig yan na stagnant water. Yun po ang breathing place ng mga dito na may dala nitong dengue. At saka sa typhoid, yung po ingatan po natin ang pagkain. Yung leptospirosis, syempre po, delikado yan. Kaya kung maiwasan natin lumusong, huwag po tayong lumusong sa baha. Binanggit din ni De Grano na mas mahalaga ang prevention upang hindi magkasakit. And speaking of magkasakit, ingat kayo dyan sa paligid ng Bulkang Taal. Mayroon palang ibinuga na namang volcanic smog, si Taal. Ay sus, 32 bayan sa Batangas ang walang klase. Maging sa Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, San Pedro at Biñan, Laguna at maging sa Taytay, Rizal. Ingat po tayo. At ngayon, heto na. Balitang showbiz. Showbiz tayo. It's showtime. Tuloy ang suspension simula October 14. Bakit? I-detalye mo, Ali, ikatlo the 4th. Lakay Ray at Miss Thea, susunod ang It's Showtime sa desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na suspendehin ang noontime show ng 12 araw. Sa statement ng ABS-CBN, nagpasya itong hindi na iapila
sa Office of the President ang desisyon ng MTRCB. Simula nga sa October 14 ay mag-off-air na nga ang naturang noontime show. Ayon sa report, may pansamantalang papalit sa It's Showtime habang suspended pa ito. Sina Luis Manzano, Robbie Domingo, Nelay Cantiveros, Long Mejia, Negi, Andrea Brillantes, Seth Fidelin, at Francine Diaz ang mga magiging host ng show na ang pamagat ay It's Your Lucky Day. Matatandaang It's Your Lucky Day! Yes! It's Your Lucky Day! It's Your Lucky Day. Ayan nga, ang pansamantalang Kainday papalit pala sa yun. It's Show. No. Oo, yan ang pansamantalang papalit sa It's Showtime dahil nga Talaga. suspended sila for 12 days. Matatandaang nag-ugat ang suspension sa It's Showtime matapos makatanggap ng mga reklamo ang MTRCB ukol sa indecent manner umano ng mga host. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. It's your lucky day today. Yeah, it's our lucky day today. Yes, because it's 77 days before it's Pasko. 77 days to go before Christmas. Oo. Talaga naman, nagpaparamdam na talaga ang Christmas. Mano po Ninang Thea. Bakit ako? Patawad. Sabi ng iba pwede bang ano na lang, i-Gcash na lang Ninang. Kaso down. Kaso down. Ayan, Kasanungay. Tuno ka na, Disyembre lang. Tuno malpas Pasko. Oy, salamat sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Oy, minus sila kay Mayor Deo Macalman, Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinagsagit ho ang programang Balansyado with Henry and Miss Karen. Pilipinas ang oras, alas 5:03 ng hapon.